Hello, Sir Hilario. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin lang natin sir yung unit na order nyo. The KJ Works KP07 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so this model is the 1911 MEU with tactical rail. Okay, kasi merong 1911 MEU na walang rail. Okay, so for this one, meron siyang rail. Okay? So, ito yung phone niya. KP07. Okay? Yan. So, ito yung magazine. Okay, so this unit is actually dual power. So, meron din tayong CO2 na magazine. So, if ever na gusto mong mas malakas yung FPS and mas malakas yung blowback, pwede kayo mag-order ng CO2 na magazine. Okay, so basically kasi iba siya. So, ito kasi green gas. So, for the green gas version, meron siya actually sticker pa, no? So, aalisin mo lang to, buksan mo, kakargaan mo siya dyan for the green gas, no? Ngayon, pag CO2, iba yung itsura. So, butas yun dito nun pag CO2. Okay, tapos, ilalagay mo dyan yung CO2 na cartridge, tapos pasok mo dyan. Kaya mas malaki yung, parang meron siyang kanal para magkasya yung CO2 na cartridge. Okay? So, yun. Ganun siya. Dual powered siya. Okay? So, paglagay ng BB sa kanya is, bababa mo lang tong follower. Okay? So, gaganyanin mo siya. Ang technique ko, ganun eh. Pwede rin kasi yung pag meron kang loader, pwede rin yung sa ibabaw, no? Okay, wait. Huwag tayo ng loader. So, pwede rin sa ibabaw. So, dito siya. Lagay mo dyan, tapos, ganyan. Wait. Parang gano'n. Yan. Okay. Ngayon, since this is a double stack, yung ginagawa ko is, itong follower, nalagay ko ng ganyan. Tapos, meron siyang kanal dito. Dito mo siya lalagyan ng bala. Ganon. Okay? So, yan. So, nalagyan natin ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na BB. Okay? Tapos, nalagyan natin ng gas. Hindi ko tinanggal all the way yung kayo na magtanggal. Okay, kasi may mga nakasulat sa kanya, pwede nyo siya basahin. Okay. So, pag bumabaril kayo, mafe-feel mo naman kung kulang na yung power, pag humihina siya, kasi bago eh. So, hindi ko alam kung gaano kadami yung pumapasok sa kanya. Parang, alam ko kasi pag bago, hindi mo siya pwedeng punuin ng gas. Or hindi siya napupuno ng gas. Kahit na isang araw ko nakaganon, parang hindi siya napupuno pag bago. Okay? So, after a while, pag pinuputok mo na, kasi parang parang mataas yung pressure eh. So, pag ginagamit mo na siya, tapos parang mawawala na yung oxygen, so magiging puro green gas na siya sa loob, that is the time na pwede mo na siyang punuin ng gas. Pero, wag mo siyang pupunuin ng gas. Yes, kumbaga, I'm saying is, pwede mo na siya lagyan ng mas marami if ever. Okay? So, ayan. So, ngayon, for your unit, wala naman masyadong how to use, okay? Kasi usually naman, ang mga airsoft, based on, based on real firearms, di ba? Ngayon, syempre, pagdating sa real firearms, firearms are supposed to be for self-defense. So, kailangan mabilis din siya gamitin, hindi siya pa pwedeng complicated. Kasi para kung sino man yung gagamit sa kanya, mabilis madedepensa niya sarili, di ba? Pero, for the 1911 kasi, compare mo siya sa Glock, yung Glock kasi medyo simple lang. For the 1911, ang extra feature lang naman sa kanya is yung hammer. Okay, kasi may hammer siya. Tapos meron siyang grip safety. Okay, nasa likod. Yan, grip safety. Tapos meron siyang external na safety. So kasi safety tapos meron siyang thumb safety. So, yan tatlo, yung hammer, at saka yung tong thumb safety na to,
Yan na naman yung difference niya, more or less, kung i-compare mo siya sa mga Glocks. Okay, kasi syempre yung Glocks meron din naman trigger. Tapos ang Glocks meron din namang slide catch, di ba? So, ganun siya. Okay? So, operation, o nga pala, mamaya, wait lang. Operation, simple lang ganun. Ikakasama lang din. Yun, ganun. Tapos bababa yung hammer. Tapos, dalawa yung safety niya. Yung isang safety niya kasi, kumbaga, since nakasana natin siya, nababa na natin yung hammer, pwede mo na gamitin yung thumb safety. Okay, this is an ambidextrous thumb safety. Okay, so, yan, gumagana na yan. Pero kapag ka naka-hammer down kasi, hindi siya gagana. Ayan, ayaw yan. Huwag mo na pipilitin. Kumbaga, medyo gumagalaw siya. Pero, hindi siya talaga yung umaangat ng todo. Pero pag nakababa yung hammer, umaangat siya ng todo. Ayan o. Kumbaga, hindi ka nahihirapan, talagang comfortable. Kapag yung nakababa kasi yung hammer, parang gumagalaw siya pero konti lang. Ayan o. Kaya huwag mo na lang ipilit para hindi masira. Okay. Tapos, kapag syempre, nakababa na tong hammer, so pwede mo na gamitin, pwede mo na ikalabit, di ba? Pero pag hindi ka nakapress dito, yung kamay mo, parang hindi nakapress, hindi siya puputok. So, parang safety rin kasi to. So, kailangan, nakapress ka dito, ayan, nakapress, yung nakagrip ka, bago siya magpa-fire. Okay, so, yun lang naman. Parang yun lang naman basically. So, kunwari, kinasa natin, di ba? Tapos, sabihin natin, hindi ka nakagrip, hindi mo na-grip maayos, kunyari, ganyan, malambot lang yung grip ko. Parang nakahawak lang ako na ganyan. Hindi siya puputok ko. Kasi hindi nakadikit yun dito ko eh. Diba? Kung kailangan, nakaganong ka. Para, okay, so, yan. Tapos, pwede rin naman, kunyari, nakagrip ka na gano'n, tapos activate mo yung safety. Okay, so kahit na nakagrip ka, naka-safety siya, hindi rin siya puputok. Okay, so, gano'n lang. So, pag babaril ka na, baba mo na to. Usually kasi, kapag naka 1911 ka or mga high kappa na merong thumb safety, yung thumb kasi parating naka-rest dito. Nakapatong siya dyan. So, hindi ko mapakita kasi nandito ako sa kabilang side. So, kunwari, ganyan. Parang ganyan siya. Okay. So, every time na pag bumabaril ka, ganyan. So, it's either nakataas yan, ganyan. So, pag babaril ka na, syempre, kailangan bababa mo na to. Tapos, nandiyan na siya parati. Hindi mo na siya ilalagay dito. So, kapag you're going to fire, ilalagay mo yan dyan. Kapag you want the pistol to be safe, iaangat mo yan dyan. Nandito kayong daliri mo ngayon. Kapag ka-safe yung barrel mo. Ganun siya. Okay, yun ang isang feature ng 1911 or ng mga high kappa na gustong-gusto ko. Kasi, ano siya eh, mas stable, mas solid yung hawak mo sa pistol. Pag ganun. Okay. Pero, Glock ang ginagamit ko. So, Glock yung mas gusto ko. Okay. Nagkataon yung kasi nasanay ako eh. Pero, astig din ng mga 1911 actually. Ang maganda talaga sa 1911 saka sa mga high kappa is the trigger. Kasi, ano siya eh, yung trigger niya parang single action. So, hindi siya katulad ng mga Glock na sa tunay, striker fired sila. So, yung trigger mo parang may mahaba yung malalim siya. Pero kasi hinihila pa yung striker. Yun yung parang difference nila. Kaya maraming tao mas maganda, mas gusto yung mga single stock. Okay, so actually ako gusto ko yung single stock. Nagkataon lang na when it comes to competition kasi, nasanay kasi ako using Glocks. Kasi yung Glock kasi, mas mababa yung niya. Ito kasi mas mataas eh. Yeah, kung makapansin mo to, mataas, di ba? Yung Glock kasi mas mababa yung bore axis niya. So parang nasanay na ako. So, yun. Ganoon na naman. Pero okay din to. Okay rin siya. Yun nga, yung maganda sa kanya is yung trigger. Okay? So, yan. Yun siya. Ganoon lang pag-operate. Okay? Wala naman meron sa kanya. Ngayon, keep in mind that the power is in the magazine. Okay, hindi ko alam po, alam nyo na yun. Doon sa mga newbie na panood nyo itong video na to, kasi dati may isang araw parang may isang customer,
na parang, hindi ko alam, bumabara siya tunay. Parang hindi siguro niya napanood yung video ko regarding nung ine-explain ko yung the power of an airsoft gun is in the magazine. Parang hindi niya, tapos parang, ang ginawa niya, parang, paano nga ba niya ginawa? Parang sabi niya, hindi na daw kailangan ikasa, papasok mo yung magazine, mga ganun, tapos sarili na maglo-load. Nag-guess mo, parang, kasi ang ginawa niya, parang kinasa niya kasi yung, yung baril, nakakasa. Diba? So, walang bala yan. Tapos, pinasok niya yung magazine. Tapos, binaril, diba, walang bala. So, binaril niya. So, nung binaril niya, wala lumabas kasi walang bala eh. Tapos, nag-load ng isang bala. So, hindi niya alam na pwede yung ganun. Guess mo? So, sabi ko, hindi na pala kailangan ikasa. Sabi ko, ha? Hindi ko na gets. Kumbaga, ang airsoft kasi, kahit walang bala, puputok siya kasi yung power niya nasa magazine. So, kaya always remember, pag after mo na gumamit is, kung pwede, always remove the magazine. Tapos, always keep your trigger finger out. Okay? So, yun lang sa mga newbies na makakapanood na itong video. Okay? So, if ever na may tanong kayo, i-comment nyo na lang. Panoorin ko. Or minsan, message nyo ako kung anong video yung gusto nyong explain ko. Okay? So, ngayon, Sir Hilario, we are going to test fire your unit na. No? So, meron tayong chrono dito. FPS test lang natin. Which, yung normally na ginagawa natin. Okay? So, inserting the magazine. Tapos, syempre, mag-load tayo ng isang bala. Okay? So, ito, firing. Okay, so ayan. 332.3. Okay? So, may naalala ko kasi baka may makalimutan ko. Meron ko tinatanong sa akin yung hammer pad. Okay? So, hindi ko pa kasi na-experience talaga gumamit ng hammer pad. And, hindi ko rin sure kung para saan siya. Okay? Pero may mga nakikita na ako before. Minsan online, meron isang parang ganun. Tapos kinakabit dito sa likod. So, ayan, ganyan siya. Teka, alisin ko lang yung magazine. Para medyo safe tayo. Ayan, ganito siya. So, hindi ko kasi alam kung paano nag-work yun. Kung tatanggalin ko ba to, tapos ilalagay ko. Kasi, ang mangyayari, kapag syempre, pag nilagyan mo to nung parang may pinatong ka dyan, actually hindi ko alam kasi hindi ako expert pagdating sa mga 1911. Sa Glock 17, medyo dun medyo kabisado ko. Pag sa mga ganito, hindi ko siya masyadong kabisado. So, hindi ko alam kung pagka nilagyan ko siya dyan ng parang pad na bakal, na aluminum or stainless or steel or whatever, hindi ko alam kung magpa-function pa rin mabuti yung barrel or hindi. Kasi, hindi na siya original state eh. Kasi yung hammer mo, hindi na siya nakalapat dito sa likod pag may pinatong ka. So, mangyayari, by normal, kunyari, ito yung hammer. Pumalo siya ng ganyan, di ba? Nakaganon siya. So, pag naglagay ka ng hammer pad dito, yung sabi nila na, nakaganyan na siya. So, yung hammer mo, imbis na nakaganon, nandito na siya. Kasi may kinabit ka eh. Ngayon, hindi ko alam kung mag-work siya properly, yung FPS niya, same pa rin ba? Kasi, syempre, kapag yung valve, kasi mayroong valve, di ba? May valve knocker. Yung valve knocker, pinapalo niya to. Ito, di ba? Ngayon, pag pinalo to ng valve knocker, meron certain, yung lalim ng pagpalo ng valve knocker dito, nakasalalay siya dun sa hammer. Na nakalapat ng ganun. So, kapag naglagay ka ng ganun, pag pumalo siya ng hammer, nakaganon, ganun na lang, yung valve knocker mo, tendency, mabibitin siya. Imbis na kunyari, normally, nakaganon siya, magiging ganun na lang siya. Okay? So, ano yung magiging effect? Hihina yung FPS mo. Ganun siya. Yun yung naiisip ko. Ngayon, sa competition kasi, yung mga kalaro ko, mga kalaban ko sa competition, hindi naman sila naka-high FPS eh. Kasi nga, ang objective sa kanila is mabilis, speed eh. So, yung mga, sa tingin ko, yung mga nakikita ko na gumagamit ng mga hammer pad, yun yung mga nakakalabang ko sa
medyo nakakalaro ko. Hindi ko naman na nakakalaban kasi unless magli-limited 10 sila. So, tapos nag-limited 10 ako. Kasi sa limited 10, you can use the same gun. For example, you can use the stock guns. Tapos yung bala sa magazine mo, pare-parehas kayo lahat na 10 lang yung bala. Parang ganun siya. Kaya parang yun yung chance parang pwede maglaban yung Glock, Hi-Capa, 1911, Beretta, ganun, yung mga standard na guns. Sa limited 10 category or category yata tawag dun eh. So, dun lang yun. Pero normally kasi, syempre, pag ako, Glock user ako, ang kalabang ko, puro Glock user din, puro striker fired. Parang, or double action. Ano siya? Double action striker fired siya eh. So, ang kalaban ni Glock, yung mga, CZ, Shadow. Yan. Parang kasi production kasi siya eh. Yung mga Shadow, yan. So, yan yung mga kalaban. Ngayon, pag 1911 ka naman, kalaban mo, puro 1911. Kapag naka-Hi-Capa ka, kalaban mo, puro naka-Hi-Capa. So, meron nagcha-champion ng Hi-Capa, may nagcha-champion ng 1911, tapos meron nagcha-champion sa double action striker fired. Which is, doon nagsasama-sama yung mga Shadow, Glock, Beretta, SAR-9, ano pa ba, BLU, Standard, dun sila nagsasama-sama. Okay? So, ayun siya. So, yun yung dahilan kung bakit tinatanong mo ko, parang hindi kita masyado masagot dun sa hammer pad. Kasi nga, medyo mahaba explanation yung hammer pad. Kumbaga parang ano siya, sinasabi nung mga tao, parang ako, nagmo-modify ako ng housing ng mga Glocks. Pero hindi mo naman siya makita lahat ng tao na nagsasabi, oh, may housing may i-modify yung housing. Kasi, hindi naman lahat ng tao naiisip yung ganun. So, parang ano siya, kung sino yung nakakaisip, parang ano siya, customization siya. Parang ganun siya. So, parang hindi naman siya essential. Parang customization siya. Tapos, nagkataon lang na may nagbebenta. So, parang ganun. So, yun. Kasi ako, sobrang tagal ko na nagbebenta ng ganito. Ang dami ko na sobrang nabenta na 1911. Na lalo na yung ganitong KJ Works. Wala naman nasira kahit na isa. So, hindi ko intindihan ko parang hammer pad. So, ako never ko naisip na magbenta or magkabit ng hammer pad. Kasi nga, di naman siya kailangan. Ba't ako magbebenta ng ganun? Parang, why spend? Diba parang gugulo ka lang eh. Mamaya, pag nagkabit ka ng hammer pad, meron pang kailangan i-modify. Kasi minsan ganun. Ganun kasi minsan yung nangyayari. Yung mga ibang tao, parang they want to sell something kasi may kaduktong kasi yun. So parang, oh, bili ka ng ganito para ganyan. Tapos meron, di nila sasabihin, oh, meron pang kaduktong yan. Pag binili mo to, magkakaroon ka ng problema dyan. Tapos, hindi kailangan bumili ka ng ganito. Tapos kailangan pagawa mo yung ganito. Tapos ganito. Hindi nila minsan sinasabi yung ganun. Sasabihin lang nila, kailangan ng hammer pad kasi ganito. Pero hindi nila sasabihin sa iba. Tapos bumili ka, magkakaproblema ka. Tapos tuloy-tuloy na yung gastos mo ng pera. So, meron mga tao kasi ganun. Talagang they want you to spend. Ako kasi medyo nasa basic lang ako eh. Parang, hindi ako sure kung yung part na, gumastos ka, bumili ka ng upgrade. Hindi kasi ako masyadong maganon. Parang alam mo, meron mga tao, di ba parang they'd spend like 100,000 sa isang pistol. Parang sa akin, parang 100K. Before ako bibili ng 100K, siguro bibili muna ako ng 100K na tunay na baril. Parang ganun. Parang ganun yung sa akin. Kasi gagastos ka ng 100K sa isang pistol na airsoft. It cannot defend your life. Di ba? Even if your life depends on that airsoft, it cannot save you. So parang sa akin may 100K. So para sa akin, before ako gagastos ng 100K, bili muna ako ng tunay na baril that can save my life. Parang ganon. So, pag may 100K na ako na real firearm, okay, sige, gastos na ako ng 100K in airsoft. Ganon yung concept ko. Kaya, pagdating sa mga airsoft talaga, parang kung parang kino-customize ko lang, minomodify ko lang, minor stuff lang. Unless may nasisira na parts,
For example, meron siyang part na zinc alloy, tapos sabihin nating madalas siya nasisira, as in mabilis siya nasisira. Tapos meron namang counterpart na steel para sobrang tagal na bago sira or hindi na masisira, bilhin natin yun. Kasi hindi na siya masisira eh. Parang ganun. Nag-gets nyo? Tapos tingnan mo kung magkano. Ganun siya. Ganun. Ako more on sa ganun ako. So parang pag hindi nasisira, hindi ko pinapalitan. Okay? So, let's continue the testing. Okay? So, may round pa to. Pasok ko lang yung magazine. Okay? So, namatay na yung chrono ko. Okay? Firing. Yan. 342. .2 Okay. So, meron tong buffer. Ngayon, medyo, although, okay naman yung blowback niya, no? Na-feel ko, normal naman. Pero, ano siya, if you want the unit to, yung blowback niya medyo mas snappy, pwede mo alisin yung buffer, yung rubber na buffer. Kasi, parang medyo malambot siya. Parang medyo soft. Kasi nga, may rubber buffer siya. So, nadadampen yung blowback. So, depende sa inyo yun. Kasi green gas kasi to hindi naman to naka-CO2 eh. Di ba? So, for me, kunyari, pag yung mga WE na 1911 na MEU, ganyan, mas gusto ko sila na walang, mas masarap yung feeling pag pinuputok ko sila na walang buffer. Kasi hindi naman sila ganun kalakas eh. Hindi katulad ng high kappa. Yung high kappa medyo malakas eh. Pero pag yung mga 1911, hindi. Patulad na to, hindi masyado. Malakas siya mag-blowback. Pero, parang kulang. Parang lang. Okay. So, sa akin lang yun. Kasi nga parang medyo matagal na rin kasi akong nag-airsoft. Kaya, yung mga blowback ng baril medyo, parang nalalaman ko na kung ano yung masarap o hindi. Parang ganun. Hindi ko ma-explain. Okay, wait lang. Meron pa tayong... Ayusin ko lang yung bala. Hindi maayos. Meron pa tayong 5 rounds. 6 rounds, okay? Shoot ko lang. Testingin ko lang yung accuracy. Accurate naman to. Basta parang mag-double check lang ako. Para matuwa lang ako. Nakakatuwa kasi yung mga Taiwan, mga made in Taiwan na pistol. Lalo yung mga ganito, KG Works to. Sobrang accurate to eh. Kasi talagang kahit na 25 cents yata kaya mo barilin. Ganun kaliit. Ito. Okay, so may target ako, 2.5 meters away, 2 inches diameter. So I'm just going to shoot. Tingnan natin ko center pa rin. Kung diretso ba? Teka lang. Tinamaan ko naman, pero medyo mataas. Okay, yun, center. Malabo na rin kasi mata ko eh. Center naman siya. Very accurate talaga pagka mga KJ Works. Okay, so lahat ng hits natin inside the 2 inches diameter circle, target, 2.5 meters away, lahat nasa gitna. Okay, so isa lang yung medyo nasa taas, tapos yung isa medyo angat, tapos yung dalawa na gitna, tapos yung dalawa nasa gitna na to. Parang ganun. So medyo mataas siya konti. Okay, so siguro parang ano yata naangat ko or naka 0.20 lang kasi yung bala natin. So, hindi ako sure kung umaangat yung BB para sa half or naangat ko lang yung barrel. Pero parang feeling ko naka-on yung half-up niya. No? Okay. So, ayan sir, nag-open na yung slide. So, removing the magazine. Wala na siyang bala. Okay. So, balik natin. Hammer down. Okay. So, ayan, Sir Hilario, okay na tong unit nyo. So, pwede ko na siya i-pack.
at ipadala sa inyo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.